magandang gabi po sa ating mga giliw na sumusubaybay sa ating programang Huntahan at Kapihan sa BNN. Pinalad tayo sapagkat tayo ngayon ay nasa sa 21st episode na ng ating programa at katulad ng mga nakalipas na mga episode ng ating programa. Siyempre, tatalakay tayo ano ba ang mga issues at hand, ano ang mga kalimitang, ano ang mga talakayin sa ngayon, ano pinag-uusapan natin sa community, lalo na ngayon ay katatapos lamang ng napakatinding hagupit ng bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas at nakita naman natin na ang ating mga kababayan kung paano, sabi nga, maging resilient ang mga Batanggenyo lalo na sa panahon ng kalamidad at nakita natin kung paano naman trumabaho, kumilos ang iba't ibang mga sektor. Maging ito ay tagapamahalaan, pribadong sektor, o mga iba't ibang samahang sibiko para tulungan ang ating mga kababayan na lubos na hinagupit ng bagyong Christine. So ako pa rin po ang inyong lingkod, Jonald Medina Rayos. At ako po si Gads Rodelas. Magpapatuloy po ang ating programa sapagkat ito ay sabi nga tumatalakay sa kung ano ang pinag-uusapan natin sa Batangas. Sabi nga, huntahan. Ano ba ang ating pwedeng paghuntahan? Bukod sa tayo ay pare-parehong tumulong sa pare-parehong tumulong sa ating mga kababayang hinagupit ng kalamidad, syempre pa, ikinagagalak natin na sa episode na ito ngayong gabi, kasama natin ang isang leader, kinikilalang leader sa ating lalawigan ng Batangas at sabi nga ay hindi lamang sa panahong ito, kundi sa panahon pang darating. Ang Vice Mayor ng Bayan ng Mataas Takahoy, Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines, Batangas Chapter, walat dili iba ang dating mayor ng Bayan ng Mataas Takahoy at naghahangad na sabi nga palawakin pa ang kanyang paglilingkod, ang kagalang-galang J. Manalo Ilagan. Magandang gabi po. Magandang gabi, Jonah. Magandang gabi, Gat. Welcome sa Bayan ng Mataas Takahoy. Yeah. Pasensya na kayo at 11 days tayong galing sa relief operation na medyo napagaw tayo ng konti. Sabi nga po ay ganyan talaga kapag hindi ka naman pang kwarto lang o pang opisina lang. Pag ang iyong katawan ay sabi nga isinugal mo sa paglilingkod, syempre anumang sabi nga, anumang temperatura meron sa ating kapaligiran, eh likas sa ating mga Batanggenyo ang pagiging matulungin, likas sa atin ang kasipagan, kaya ulanin at arawin, napasabak sir? Ano? Kumbaga, nagdaan yung bagyo, nabasa, pagkatapos po nun, naging mainit na yung panahon. Naman, tapos yung lugar na pinuntahan ninyo, lubhang maiinit din po ang klima, lalo na dyan sa paligid ng Bulkang Taal, kung saan naman mas higit na kinailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung tulong na nagmumula po sa inyo. At ang gabok pa. Alam mo yung sa loob ng 11 araw, may araw na kailangan namin pumunta sa mga supermarket para bumili ng mga basic needs ng ating mga kababayan. I-repack mo yan, i-deliver. Sa gabi ay gagawa kami. So halos talaga wala kaming tulog dahil sa nakita namin yung pangangailangan. May mga lugar pa tulad ng bayan ng Laurel na kailangan naming makiusap sa mga may malalaking bangka para kami ay madala sa bayan ng Laurel para makapagdala lamang ng mga ayuda doon. Ganun din, halos 14 na bayan ang nagsikap tayo na magpabalik-balik upang tulungan. Kasama din, nandun na rin ngayon sa bayan ng Laurel, ang ating backhoe, ilan nating dump truck para naman makatulong sa clearing operation. Napansin po din naman natin na sabi nga, hindi lang tayo mga nasa sa Batangas at kinalulugod natin na may taga-ibang lugar na tumutulong sa atin. Siyempre kayo, katulad ninyo na nasa sa pamahalaan, bagaman hindi nyo sakop ang bayan ng Laurel, pero dahil tawag din ng pangangailangan at tawag din ng tungkulin bilang isang lingkod ng bayan, kababayan din natin, hindi lang naman siyempre dito sa bayan ng Mataas Takahoy, swerte nga ng bayan ng Mataas Takahoy, hindi ganun katindi ang hagupit, ano po. Pero sabi nga sa pagpapasalamat natin na tayo hindi ganun katinding nahagupit, yun
naman yung sabi ko nga bakit sabi ng iba bakit daw yun lang ang napuruhan, yung mga ganong bayan. Sabi ko, yun yung pagkakataon dapat nating ipagpasalamat. Alam nyo kako kung bakit tayo hindi napuruhan? Dahil hindi loloobin ng Diyos na lahat tayo ay magkaganon. Dahil sino pa ang tutulong sa kanila? Ipagpasalamat natin na tayo ay hindi napuruhan para tayo ay may katawan, para tayo ay may pagkakataon na makatulong sa kanila. Ano po, di ba? Katulad ng mga kasamahan natin sa sa Lions Club at sa Eagles na nagkumahog na lahat ay nagtutulong-tulong para madala ang ayuda sa ating mga kababayan. Ganon din po kayo, napasabak talaga kayo na sabi nyo nga, 11 araw. At ang ating mga kababayan sa Talisay, ang dami ng nalubog, lalo partikular sa Sampaloc, sa barangay Sampaloc. Sa Laurel na nagkaputol pa ang daan, hindi natin naaabot yung kabilang lugar. Ano po? Pag tayo dito dumaan sa Talisay, putol ang tulay, pakalampas doon sa may Sangandaan, doon papuntang Sibahang Bato, pagkalampas doon sa Sangandaan, putol na ang tulay, hindi ka na makaputol sa kabila. Pagpupunta ka naman sa galing din sa Agoncillo, ganun din ang nangyari. So doon kayo napasabak, Maraming pagsubok talaga ang natin. At katulad natin, personal na bumaba doon. Hindi mo maisip na ikaw ay matulog. Yes. Pero kailangan. Hindi mo maisip na may sayangin kang minuto o oras. Dahil personal mong nakita yung sitwasyon. Iba kasi yung napanood, iba yung sitwasyon na narinig lang o nakibalita lang. Yung nakausap mo yung mga bata na natabunan na ng lupa na hinukay lang. Yung mga kababayan natin na inanod na ng baha, nasabit lang sa puno, kaya nabuhay. Tapos, ito yung naging resulta. Halos wala ng boses. Pero ako ay masayang-masaya. Yun ang pinakamasarap. Dahil, tulad ng sabi mo, napakaswerte natin. Kasi tayo yung nagbibigay. Kaysa tayo ang bibigyan. At yun ang dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Apo. At lagi kong iniisip noon pa man, na lagi kong iniisip na ang bawat araw ay huling araw ko na. Yes. Okay. Kaya lahat ng bagay na pwede kong gawin ay gagawin ko. Tulad nga po nung pagpunta natin ng mga kasamahan natin sa Lions Club at Eagles dito sa Talisay, yung unang evacuation center sa Tumaway Elementary School na sabi ko nga, yung huling bata na pumila para tumanggap ng ayuda. Sabi ko, bakit ikaw ang nakapila? Nasaan ang mama mo? Nasaan ang papa mo? Bakit hindi siya ang pumila? Ang mama po ay buntis. Ay nasaan na doon po sa loob ng classroom. So hindi na makakalabas pa yung parents niya, yung mama niya. So inabutan namin ng ayuda yung bata. Yun ay 20 basta Sabado yata yun. Basta marating now, November 1, nanganak si mama. Nanganak yung ina. nung bata doon mismo sa Tumaway. Sa tulong naman ng mga pulis natin na nag-asikaso doon sa nakapanganak ng maayos yung ina. At ang bata ay pinangalan ng Gian Christine. Ayan. So yun nga sinasabi nga ni Mayor Vice Gob na alam mo yung hindi lang mo mapapansin o hindi mo lang basta isa sa isang tabi ang kulbit, hagpos, yung pagsabi sa iyo ng mga inang kami po tulungan, ang aking pamilya ganito ang nangyari, ang aking anak ay ganito. Yung ama na mawalan ng asawa at lahat ng mga anak, gaano kahabag-habag ang sitwasyon na yon. Sa inyong pag-ikot-ikot sa mga bayang ito, sa mga barangay na ito, ano po ang nagpaalaala sa inyo? Alam naman natin ang inyong sabi nga, ang background nyo, sabi nyo nga ay sa ating mga naging interview na sa inyo before, kayo ay lumaking mahirap. Galing kayo sa hirap, pero kayo hindi nyo ginustong kayo tatanda at lalaking isang mahirap. Ano ang nagpaalaala sa inyo doon sa mga sitwasyon na kaharap ninyo ang mga taong ito na lubos na nangangailangan? Alam mo talagang ng mga oras na yun, durog na durog ang puso ko. Kaya, sinasabi ko sa inyo kanina, dun sa umpisa ng ating palatuntunan ito,
wala tayong sinayang na sandali. Kasi nung mga oras na yun, ang iba may takot pa, malakas pa ang hangin, may baha pa. Pero nung mga oras na yun, sabi ko, kung isa rin ako sa mag-iisip na saka ako tutulong kapag tapos na ang baha, Pana. pag-upa na, paano yung buhay? Ayun. May aabutin pa ba? Baka ako ay may munting may itulong. At sabi ko ay, sabi ng aking pamilya, huwag ka munang rumisponde dahil baka sa Delikado daan, nagbabagsakan na, at totoo naman ang mga tao. Totoo naman po yun. Sinikap namin lusutan ito. Marespondehan lang yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong. At doon ay ang baon ko ay yung aking pananalig sa Diyos na dahil ang aking intensyon ay maayos, sabi ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. At ngayong gabing ito, after ng ilang linggo na pagkatapos ng bagyo, eto, nakaharap ako sa inyo. Kaya lamang ay medyo pagaw na. So, Alam mo, masayang masaya ako. At ngayon ay naandun na tayo sa part ng recovery. Ay, possible na yung mga daan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng government and private sector. at nakita po ninyo sa pagkakataong ito, doon sa panahon nakaharap ninyo mismo itong mga pamilyang ito, itong mga nahingi ng tulong. Parang ito ba ang hindi ba kayo nag-isip na ito ba yung klase ng komunidad na aking patuloy na pagsisilbihan? Kasi hindi ito lang. Hindi naman natin nasasabing ito yung last na kalamidad. Hindi natin pwedeng sabihin ito na yung huling bagyo at wala nang pwedeng bagyo na sumapit na katulad nito. Kundi ito ay magiging isang nagdudumil at nahamon sa inyo na ano ang aking magiging paghahanda para solusyonan o para harapin ang mga ganitong klase ng kalamidad sa hinaharap. The very purpose ng aking pagbaba, unay ang responde, tumulong. At ang pangalawa ay personal kong ma-assess. Ma-assess. Yan. Ano yung kailangan? Ang pumasok agad sa akin nung hindi marating ang bayan ng Laurel, dumadaan kami sa Barangay Sampaloc, nakabangka. Pumasok agad sa isip ko, napakayaman ng lalawigan ng Batangas. Out of 82 provinces, we are number 3. Yes, opo. So, kailangan na bumili tayo ng cargo helicopter. Katulad ng bayan ng San Luis, yung Luklok. Walang makain ng mga tao at nabili na ang lahat ng mga paninda. Subalit hindi makababa at malalaking kahoy at mga lupa na gumuguho na andun. Yung kapitan doon, si Kapitan Joseph, kaibigan ay tumawag sa akin. Sabi ko sa kanya, nag-rent ako ng helicopter para magdala ng Ang problema, wala namang Walang landingan. helipad. So ngayon, if I'll be given the chance to be the next governor, ang aking isang magiging mandato sa mga ginagawang subdivision at sa lahat ng local government unit ay magkaroon ng helipad. Ayun. Para kung sakali na dumating ang ganitong mga sakuna, ay atin silang masakluluhan. Pangalawa, kailangan nating magkaroon ng air ambulance. And we have the capability and capacity to do it. Yes. Sabi nyo nga po, ang ating lalawigan ay number 3 sa pinakamayaman. At napakalawak ng ating lupain, ng nasasaklaw ng ating lalawigan. Pero ang katotohanan niyan, sa likod ng kayamanan natin at may mga lugar talaga tayo. May mga lugar talaga tayong hindi nakakonekta. Hindi nakakonekta sa mainland. Halimbawa, katulad ng mga area sa palibot ng Bulkang Taal, na kapag dumating ang ganitong klase ng sakuna, napuputol ang ating access sa kanila. Nawawala ang daan, sasubmerge sa tubig. May katulad tayong isla ng Tingloy. Meron tayong Isla Verde. Meron pa tayong lugar na, kumbaga, kapag dumadating ang sakuna,
hindi naman talaga accessible sa mga land transportation. Travels. O kung meron mang bangka, hindi rin pwede kapag malalaki ang alon. So, pero yun nga, yung sabi ninyo na kung ang gagamitin natin ni air ambulance, malaking bagay ito. Malaking bagay ito. At parang sa mga nagdaang pang mga henerasyon, nagdaang mga administrasyon, ay ito ay hindi pa pumasok o na nabuksan ang ideyang ito. Ang sa aking pag-ikot at observation, ang isang kailangan ngayon ng Provincial Government of Batangas ay bumili tayo ng mga equipment. Bumili tayo ng mga backhoe, loader, mga dump truck na maging bahagi ng preparation ng PDRRM. Kasi alam ko naman na maraming mga private na mga contractor Na handang na tumulong. handang tumulong. Pero kinakailangan mismo na ang provincial government ay may sariling kanya. Na habang humihingi ng tulong ang ating mga kababayan, ay may mga equipment agad tayo Na magagamit. na magagamit. Yan ay ilan sa aking mga nakita na sinama ko ngayon sa aking 10-point agenda. In-insert ko siya. And as I graduate ng environmental management, nakita ko kung paano ang gagawin about sa tree planting. Kaya naman kasi gumuho, mapapansin mo, hindi ko nasasabing kung aling lugar, dinala ng Panginoon yung mga pinagputulan ng kahoy sa poblasyon, sa kapitbahay. Maybe my discernment is para ipakita sa tao, sa lahat, sa mga nanunungkulan na kinakailangan protektahan talaga ang ating kalikasan. At ngayon, pumasok din sa isip ko na marami ang nagtanim. Maraming organization, pero ang nangyayari, compliance lang. Ayun. Yes. Opo. So dapat, Masabi kung lang. ikaw ay nagtanim, let's say na isang organization, pag hindi mo yan, minsan napakahaba ng tag-init sa atin. Yang itinanim mo, pag hindi mo yan inalaga at dinilig, Wala. Mamamatay. useless. Opo. So ngayon, kinakailangan ng ating campaign sa tree planting, part ng recovery ng ating environment ay nasa puso. May inventory at meron ding report. Kaugnay po ng sinasabi nyo sa pagtatanim, may nabanggit din si Mayor Cindy Reyes na ayon naman sa pag-analisa ng mga taga-UP na tumingin sa sitwasyon ng Agoncillo, parang inassess din nila yung klase ng mga puno na nabuwal. So, parang sa susulong ng patuloy na pagtatanim, hindi naman natin sinasabing hindi na magtatanim. Isusulong pa natin ang talagang pagtatanim, pagpapadami pa ng pagtatanim. Pero kasama dito ang pag-aaral kung ano ang tamang punong dapat itanim. Kasi, yun nga, sabi nyo nga kanina, maraming pagkakataon na tayo nagtatanim. Pero ang iba, masabi lang nagtanim for compliance. Pero higit sa lahat, katulad po minsan ng aming pagpunta sa bayan ng Cuenca, nung pumunta tayo sa Cuenca, na inalam natin sa Menro, kasi kami sana magtatanim dito sa parte ng Cuenca. Pero sa Cuenca po, ay hindi ka basta pwedeng magtanim. Kinakailangan ng itatanim mo, yung species ay ayon lamang doon sa listahan na meron sila. Sapagkat kinakailangan ang itatanim mong puno, yung tiyak na mabubuhay, yung tiyak na mag-a-adapt sa klase ng pagtataniman para tiyak din na pakikinabangan natin sa hinaharap. Di po ba ganun? So, yun nga, sabi ninyo, bumaha. Hindi lamang ang bumaha ay ang tubig at putik, kasamang bumaha ang mga troso at ang mga bungo ng puno na naanod para makita ano ang dapat natin gawin. Isa pa, na na-realize ko upon my evaluation, kinakailangan mahigpit na ipatupad ang comprehensive land use plan. So, kinakailangan everything should be well planned. Hindi pwedeng lahat ay dito ay subdivision. Kinakailangan yung sinasabing 55% na kinakailangan manatiling agricultural land. Hindi dapat Maging stricto tayo. hindi dapat
chop suey. So ano ang kailangan ngayon na dapat gawin ng bawat LGU at ng provincial government of Batangas? Sa aking pag-aaral and research, ang kinakailangan ngayon ay magkaroon tayo ng master plan. Ang bawat LGU ay kinakailangan, if you have master plan, alam mo kung saan talaga pupunta ang mga tubig, may mga projection. Hindi pwedeng basta i-approve na pwede dito ang subdivision kung siya naman ay we called it yung daluyan ng mga tubig, catch basin. Catch basin. So kinakailangan may pag-aaral. Kasi minsan basta na lang natin binibigyan ng permit. Pero at the end, ang kawawa din ay yung mga end user. Yes. So kinakailangan may mga expert na napapasok at dapat ay ang lahat ng LGU ay magkaroon ng master development plan at comprehensive land use plan. Yes. Samantala sa ating po mga sumusubaybay sa ating programa, tayo po ay live na napapanood sa BNN News Digital at ito ay may replay sa YouTube na mapapanood nyo pa rin sa www.balikas.net at sa kabayannews.net para at least makita ng ating mga kababayan, hindi lang ngayon. Ito naman po ay although naka-live tayo sa page, pwede pa nilang pagsumundan. Kung kayo po ay may mga mensahe na gusto nyong iparating, ang lahat pong iyan ay aming i-note. Kung hindi man namin masagot sa pagkakataong ito, lagi po naandyan po yan. At kung ang inyong mensahe naman ay para kay Mayor, Vice Gov, kasi Vice Mayor, ay ipararating po pa rin natin sa kanya kung hindi natin ngayon masolusyonan yung inyong mga concerns. Pero ibigay nyo lang po at yan ipapatalakay natin. Hindi lang sa episode na ito. Marami pang tayong mga susunod na episode at ang lahat ng iyan, sabi nga, anuman ang ating na mga concerns ng ating mga kababayan, yan ang topic ng ating huntahan. Kaya nga tayo huntahan ay ito'y salitang Batangas, huntahan, lipon, magkwentuhan, over the cups of coffee. Maraming cups dito si Mayor. So, nabanggit nyo din po na ang bawat LGU kailangan yung comprehensive land use plan. Hindi lang ang bawat bayan at lungsod. Manapay ganun din ang ating lalawigan ng Siguro po may kaugnayan din dito yung ating sabi ko nga, nasasaan na tayo sa bawat bayan na nagpapa-approve ng reclassification kapag may mga itatayong iba't ibang zones, industrial zones o kung ano man sa isang bayan. Nasasaan na? Sabi ko, ilang percentage na, ilang bahagda na ng lupain ng isang bayan o ng isang lungsod ang nananatiling agricultural, ang na-convert na sa commercial, ang na-convert na sa industrial, para at least mabalanse. Sabi nyo nga ay kung hindi ito mababalanse, ay chapsuy ang kalalabsan. So, dahil sa pinag-aralan natin to, ang batas ng Pilipinas ay may sinasabi na sa isang bayan ay dapat itira ang agricultural land ng ganitong percentage. Yung sinasabing subdivision, residential areas. 1 and 2, ganun yan. Tapos, meron din sa industrial, sa light industry. So, ganun ang pagpaplano dapat. At tingin ko kapag ang lahat ay makakasunod na ma-implement ang comprehensive land use plan together with a master development plan, may siguro natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Una, responsibility din ng local government unit na maisigurado na itong mga gagawing subdivision, bumagyo man ay ligtas. Kinakailangang makapili, hindi manyapat, ito ang available na lupa ng developer, ay dapat ito ang ating ipupus para ang sa kanya. developer ang nasunod sa alituntunin ng local government. Hindi ang local government ang susunod Sa kanya. sa mga Developer. investor or developer. Isa sa napakalaga yun. Kasi sabi nyo nga, ay kapag halimbawa, oo, malaking investment to.
Pero kapag tayo ay naging after sa investment, medyo ka nga malula yun. Kasi hindi naman pwedeng ang investment natin at dun lang sa infra investment o sa infra development o dun lang sa development ng isang lugar, kundi kailangan mag-invest din tayo sa future ng ating mga kababayan. Hindi kumbagay, may gagamitin pa ba ang susunod na henerasyon? Pag develop ba ang area na to ay sigurado tayo na ito ay magiging compliant sa lahat ng klase ng regulations. Ito ba ay walang epekto sa mga lugar na mananatiling o iniiwanan natin, hindi natin ginagalaw. Baka yung lugar na hindi natin ginagalaw, yun ang dapat galawin. Yun ang So, ganun nga po. Katulad dito sa aming bayan, sa Mataas na Kahoy, mapapansin mo, iba't ibang ng klase ng ibon ang naandito. Nag-migrate na sila dito. Kasi dito sa amin, sobrang dami pa ng puno at kitang-kita naman yung klema. Maliit, I think ang subdivision sa bayan ito ay wala pang, siguro more or less 5 lang. Kaya, kasi, ang aming terrain ng lupa ay rolling. Yeah. Hindi masyadong dito, Kukunti ang plat. kaunti lang ang plat dito, kaya maliit na bahagi lang ng parte ng Mataas na Kahoy ang pwede mong gawing subdivision. At dito may mga policy kami and may mga ordinances kami na pwedeng maging basihan kung ito ba ay magkukwalify doon sa pag-itatayo nila. Mahigpit ang aming pag-aaral dito. O kaya naman, mayroon man kaming case dito na may kaunting landslide dahil sa may construction na ginagawa doon sa isang barangay. Subalit, very minimal. At makikita mo, sobrang dami pa ng puno ng kahoy dito sa Mataas na Kahoy. Nabanggit niyo po ang ng Mataas na Kahoy at sa limitado nga yung dinedevelop na ganun. Pero ang tanong ay, ano naman ang mga sources ng trabaho ng ating mga kababayan? Anong mga industriya meron dito na nag-o-offer ng trabaho sa ating mga kababayan? Una, nakapagpapasok din kami dito ng mga labor-intensive tulad ng garment. At because napagkalooban kami ng napakagandang view, 7.2 kilometers lakefront. Napakalakas ng tourism dito, agro-tourism. Marami kaming mga resort dito. Subalit, kung mapapansin mo, like Shercon, ang Shercon ay Shercon Ecology Park ay nadoon sa loob ng kahuyan. Opo. Napakaganda. Isa sa masasabi namin, isa sa modelong resort dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. At pwede siyang gawing modelo. Nagkikreate siya ng employment at the same time, balanse ang lahat. Nandoon ang nananatili yung ating mga puno. So ang iba pang source ng income dito sa aming bayan ngayon ay dumadami na rin ang mga restaurant. Yan ang maganda dito sa amin. At ngayon, nagkakaroon na rin kami ng mga opportunity because doon sa aming road network, direkta na rin kami makakapunta sa Startol. Hindi na kami dadaan dyan sa may Fernando Airways. Dito sa Barangay Kinalaglagan, meron na rin dyan connecting road na gagawin para naman siya ay makakonect sa Startol. Okay. So, ito yung sinasabi ko na kapag ang lahat ng bagay ay naplano ng maayos, ay maganda ang result. Kasi kinakailangan nating tingnan yung short-term, medium, and long-term development plan. May habol ko lamang po. Itong ating mga kababayan, particular po dito sa bayan ng Lemery, ay talagang nalubog po yung kanilang mga bahay dito sa napakakapal na putik at yung mga troso. Halos bubungan na lamang po yung nalabi sa iba. Sila po hanggang ngayon ay nadoon pa rin sa mga evacuation center. Ano naman po kaya yung, kasi alam naman po natin hindi ito aabutin hanggang sa kalaghatian ng susunod na taon eh. Ito ay patuloy pa rin dahil hinuhukay pa nila yung kanilang mga bahay. Ano naman po yung plano natin para naman sa kanilang relocation? Gaya po halimbawa,
sa pabahay po dito sa lalawigan? Ako, kung mabibigyan ng pagkakataon to be the next governor after 6 months, maraming, based on my research, napakaraming property ng provincial government of Batangas sa iba't ibang lugar. Sa akin, ipa-search ko agad, alin dito ang po pwedeng gawing housing project na iyan ang pangunahing proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Then, bibigyan natin doon sa lugar na yon ay gagawa din tayo ng mga negosyo na pwedeng maging doon magkakaroon ng, kasi ang isang mga tao na bibigyan mo ng pabahay, laging ang sabi ay Wala ano na- ang magiging hanap buhay. livelihood. So sasabayan natin not only housing but kinakailangan may livelihood project din na tayo ay maiibigay sa kanila. So sa ngayon, ang aking aalamin ng maayos kung ako ay mabibigyan ng tsansa to be the next governor. Lahat ng mga kababayan natin na sa danger zone ay kinakailangan mabigyan natin sila ng tahanan na masasabi natin na andun sa pasok sa compliance na sila ay masasabi natin safe talaga. Tapos yung iba rin naman po nating mga kababayan sa bayan ng Talisay po at Laurel, ang kanilang mga hanap buhay doon ay paghahalaman at yung pagpapalaki po ng mga fingerlings ng mga tilapia at bangus. Sa ngayon po, ano naman po kaya yung po pwede nating alternative na pangkabuhayan muna na po pwedeng ibigay sa kanila dahil medyo matatagalan pa nga po ito bago po natin sila bago po sila makabangon dahil sa trahedya nga po ng Bagyong Christine. So, sa sitwasyon natin, ang mga yan magagaling maghanap buhay. Mga negosyante yan. Ngayon, kung totally na ang immediate nating may ibigay sa kanila, dapat mag-allocate tayo ng mga tulong puhunan sa kanila. Kasi kapag puro ayuda, Tama. ginagawa ng tao ay naghahantay na lamang ng ayuda, kung lagi tayong aasa sa gobyerno, kasi ako, dapat, ang ibinibigay din ng gobyerno, sinasabi nga, dapat yung lambat na panghuhuli ng isda. Yes. Hindi laging isda ang ibibigay mo. Turuan din sila Turuan silang maghanap buhay para naman maging maganda rin. Yun naman ay advantage din sa kanila. Sa ngayon, tama yung ginagawa din ng ating gobyerno na tinutulungan sila. Pero hanggang kailan? So kinakailangan tulungan natin silang makaahon, magkaroon ng assessment, paano uli makakapaghanap buhay. I think ito yung panahon na talagang dapat mabigyan ng ating pamahalaan, national or local, ang pangangailangan ng tao. Dapat maging seryoso sa assessment, evaluation. Yes. Kasi pag ito'y sinabing for compliance na naman, balik na naman Oo, tayo. balik. Okay na evaluate namin, okay na ibigay namin. Dapat sustainability ang ating pag-usapan. Sustainable dapat yung project. Programa. Hindi po pwedeng masabi lang nagka-programa. Kasi based on my research sa ibang bansa, ang gobyerno ay laging nakatutok. Kaya very successful yung kanila. Hindi ningas kugol. At kinakailangan na sa mga gagawin natin ito ay nandun talagang ating puso. Tayo ay seryoso at may malaking puso sa pagresponde sa Ang mga ganda nung assessment na kanina nakita natin, yung pagdapa ng ating mga communities, ng ating mga kababayan, pagdapa dahil sa hagupit ng bagyo na sila ay nalugmok sa at ipinakita rin naman yung pagbawi doon sa pagkakalugmok. Kaya nakita yung na-touch natin yung bagay na may kaugnayan sa kapaligiran, sa environment. Sabi nga ni Sir kanina, siguro ito ang dahilan kung bakit inanod, bumaha ang mga troso at ang mga bungo ng puno ay para ipakita na kinakailangan tayo may gawin para sa kalikasan. Nabanggit din niya yung bukod sa pagtulong mo sa tao,
sa panahon ng kalamidad, yung pagbibigay mo sa kanila ng dagliang tulong, ayuda, yun ang talagang immediate na kailangan, ay yung pag-alalay sa kanilang bumangon after, na tutuluan mo silang bigyan ng kaalaman, kalinangan kung paano maghanap buhay, paano tumayo after no sa kalamidad. Kasi hindi naman pwedeng doon na lang parang magiging stagnant tayo doon. Maganda na tayo ay may programa para ang ating mga kababayan ay maturuan na hindi lamang tumanggap ng isda, kundi sila'y matuto ding mangisda para sa kanilang sarili, para sa hinaharap. So yan po yung mga nakita natin na transition, nakita natin ng mga programa nyo. Bukod doon sa mga bagay na yan, ang ating lalawigan ng Batangas, andyan na yung turismo, pagiging isang tourist destination ng ating lalawigan ng Batangas. Bukod doon ay tayo ay isa ding kinikilala na sabi nga ay puntahan o strategically located para sa iba't ibang klase ng investments na naririyan ang ating mga industrial locators saan mang lugar ng ating lalawigan ng Batangas. May makikita tayo na ang mga ito naman hindi natin sinasabing negative ang kaya nga tayo mayaman Kaya nga tayo number 3 sa pinakamayamang lalawigan dahil mayroon tayong mga industrial locators na pinipili ang lalawigan ng Batangas para maging sentro ng kanilang negosyo at ito ay bukod sa magbigay ng buwis ay magbigay din ng trabaho sa ating mga kababayan. Isa po sa sinasabi nila ay nababanggit-banggit ninyo na ang inyong slogan ay World Class Batangas. Kasi sabi nga, World Class Batangas, sa ngayon ba hindi world siyempre yung mga ibang sasabi, bakit hindi ba world class ang Batangas? Pero pag pumasok yung estilo ng world class Batangas na inyong ini-envision para sa lalawigang ito, papasok din ba yung tayo ba'y magiging katulad din ng ibang mga probinsya o ibang cities sa ibang panig ng mundo na open ang casino, open ang lahat ng klase ng mga investments na leisure, luxuries and na sabi nga ay merong direct at indirect impact sa mga tao o sa mga mamamayan. Una, about dun sa World Class Batangas. Dun sa sinasabing World Class Batangas, it doesn't mean na hindi sinasabing Hindi tayo world class. Ang road map ni J. Manalo Ilagan, World Class Batangas is an open-ended phrase. Malawak ang sinasabi niya. Alam mo, I've been in 37 countries. At nakita ko yung mga development doon. Laman ng utak ko, kinaya ng bansang ito. Kinaya ng isang maliit na bansang ito, kayang-kaya rin gawin dito sa lalawigan ng Batangas. Kinaya ng number 54 na pinakamayamang lalawigan sa buong Pilipinas, bakit hindi kaya ng number 3? Yun ang mga tanong na tinitingnan natin. That's why, doon sa roadmap ng World Class Batangas, pag pinag-aaralan ko na ngayon, hindi lahat ng plano ko sa province of Batangas, hindi ko siya pag-aaralan pag naupo ako or pag nanalo ako. Kasi disadvantage yan sa province of Batangas. Ngayon pa lang, yari na ang master plan kung ano ang gagawin ko, identified na through my research. Ano ang pangangailangan ng bayan ng Alitagtag, iba ang pangangailangan ng bayan ng Lubok. Hindi magkaiba yan. So ngayon, kung titingnan mo, and maybe on the first quarter of 2025, i-release ko na saan pupunta ang Batangas. Una, we are tourist destination. And I will assure you, if I'll be given the chance to be the next governor, in 90 days, kung matahimik na
ang Batangas ngayon. Kahit madaling araw, pwede nang mag-jogging ang buong pamilya. Dahil pagagalawin natin ang lahat ng dapat gumalaw para maisigurado ang kaligtasan ng bawat pamilyang Batanggenyo at yun din ng ating mga bisita. So, sa World Class Batangas, balanse ang lahat. Ang mga bata, kinakailangang makapag-aral ng libre. Ang mga teacher, kinakailangan maging equipped sila. Bibigyan natin sila, magpapagawa tayo ng university or dun para sa mga masteral, doctoral. I-identify natin sino ba ang ating mga hospital, iaayos natin. Kasi yan ang hindi naman kasi lahat ng tao. Ang kailangan ay road and we called it building. Hindi lahat yun ang kailangan. May mga kinakailangan dinggin natin. Kaya nga, ang ginawa ko sa loob ng 30 buwan, umikot ako sa buong lalawigan ng Batangas para lamang alamin sa grassroots kung ano ba talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Opo. Dako naman po tayo dito sa bahagi po ng politika. Nung nakaraan po ay nakita po namin na kayong tatlong magkakatunggali ay nasa isang larawan. Okay. Si Walter Osaita at si Michael Angelo Rivera at kayo po. Kami po yung marites lamang ng kaunti. Ano po yung napag-usapan ninyong tatlo at nagkasama-sama? So gusto kong liwanagin sa buong lalawigan ng Batangas na yung picture na yun ay totoo. Okay. Kami ay nagpa-picture ng sign ko ay One Batangas. Kaya paring Mike Rivera ay ganito, thumbs up. Ang kay paring Walter naman ay ganyan. Kami nagsama-sama. Ngayon, kami ay nagkasundo at kami naman ay magkakaibigan. Walang issue na may umatras sa aming tatlo. Wala. Subalit kami nagkakaisa na kung si paring Walter ang malakas sa survey, kami ni paring Mike ay sasama kay Walter. Kung ang malakas sa bandang huli ay si paring Mike, kami ni paring Walter ay sasama. At kung ako naman ang malakas, abay di ang dalawa ko naman kumpare ay sasama sa akin. Yun ang aming napagkasunduan. Walang umatras. Kaming tatlo ay nagkasundo na kami ay magkakaibigan na kami ay magtutulungan. Yun ang sagot sa inyong tanong. At siyama ngayon naman ay hindi pa nagsisimula ang tunay na kampanya. Hindi pa official eh. March 28 pa ang simula ng kampanya. So dahil hindi pa nagsisimula yung totoong campaign period, andun pa rin tayo sa panahon na inihahayag, ipinakikilala nyo ang inyong mga sarili sa mga lugar, bayan na hindi pa kayo lubos nakilala. At kumbaga ay sa ngayon ay andun amanos pa ang kayong tatlo na sige, tayo larga muna ng diretso tayo sa ating pagkapakilala at maganda yon. Maganda yon na may kasunduan na sige, para tayo instead na magbatuhan kasi sa ibang lugar nangyayari. Bago pa lang mag-file o after filing, hanggat hindi pa nagsisimula yung toong kampanya, pero naghihilahan ng pababa, nagbabatuhan na ng ano. Maganda gentleman's agreement yung ginawa ninyo at hindi man yun hayagang nakita agad ng publiko. Taking from your pronouncement, kami po ay natutuwa. Ang particular, ang programang ito ng Hontahan at Kapihan sa BNN ay natutuwa sa gesture ninyong tatlo na maipakita sa ating mga kababayan na posible pa pala na ipakita natin ang ating pagiging maginoong Batanggenyo na tayo ay magkaisa sa isang malinis na plataforma, malinis na pagtakbo sa paghahangad na magkaroon ng mandato mula sa ating mga kababayan. So, very possible. Katulad ng
eto, pwede mo lang magawa ang ganito kapag talagang ikaw ay isang tunay na leader, determine ka na isipin ang kapakanan ng province of Batangas. Kasi kami ay nagkasundo na dapat ay alinman sa aming tatlo ang manalo. Excuse me. Nagkasundo kami na dapat ay alinman sa aming tatlo ang mananalo. At may mga hugot na ang Batanggenyo ngayon. Katulad ng mga bagyuhang ito. Hugot. Dapat may kakayanan ka pa na sumugod. Ayun. May mga tanong. Sa edad na ito, ay bakit ka uutay pa? Ikaw ka ang may gusto o asawa mo ang may gusto? Ayun. Na magsasaper naman ay lalawigan ng Batangas. Noon, ang mga Batanggenyo, mahangain pa, tangahin pa. Sabik. Sabik. Pero ngayon, hindi na. Ay, di sawa na. Oo. Sa ngayon, kaming mga Batanggenyo ay nagkakaisa na ipinaalam namin sa mga tao na ang Batangas ay para sa Batanggenyo. At dapat ang So yun ang hugot, yung pala hugot. Yun. Ano? Dapat ang Hashtag ang Batangas para sa Batanggenyo. At hindi dapat gagawin na ang next governor dito ay part-time. Kinakailangan full-time. Hashtag full-time. Yes. At dapat Daming hugot eh. ang magiging vice governor dito ay hindi naman taga-Rene. Wala namang bahay dito. Ano kami paglalaruan? Kaya inuulit ko, sorry to say, noon, ang mga Batanggenyo, mga mahangain pa. Yep. Ngayon ay gising na. Nabanggit niyo po yung tungkol sa, nasundot niyo tungkol sa vice gubernatorial, di ba, position. At isa pa rin yun sa gusto kong, dahil kayo naman ang bumanggit, hindi tatanong ko kasi kanina parang, Itutuloy mo lang. Baka kasi ayaw niyang maitanong eh. Kasi ngayon nabanggit niyo, isa pang nakakakiliti sa ating mga kababayan pareho din kayo ng inyong comparing mic na napipisil ng inyong maging katandem ay ang ating incumbent governor Dodo Mandanas bilang nakikita nyo na marapat na maging vice governor ng Batangas sa pagpasok ng 2025. Ito ba ay kayo sa inyong usapang lalaki, usapang ng inyong comparing mic, o magkukumpare, napag-usapan nyo din? Hindi namin napag-usapan. Basta, bilang ako'y kandidatong governor, nag-usap kami ng ating kasalukuyang governor. Nag-usap kami sa Monta Maria at kami nagsimba muna kasama ang wife ko. At ang sabi ko sa aking ninong na kasalukuyang governor ng Batangas, Ninong, ikaw ang aking official na vice governor. Yeah. At ang sabi naman ng ninong ko, anak, maraming salamat. Bigyan mo ako, dahil ako po dating executive assistant ng unang term ng ating mahal na governor. Bigyan mo ako ng mga schedule at ako ay pupunta. Kung ikaw ay may mga pagtitipon at ginagawa naman, yun lang. Inimbita pa ako sa Kapitolyo para sa photops. Pinapunta po muli ako sa Alpha Hotel. 6:30, nagsimula ang aming larawanan doon. Laki po kung yung iisipin. Nagpalarawan kami magninong. Ay sabi ko, Ninong, pwede kang kayo ay nakapula ng t-shirt. Aba, ay pagbaba nga, ay lindig na lindig ang aking ninong. Alam mo naman, Kulay naman yan talaga. sariwang-sariwa ang aking ninong. Sa pag-alaga ng aking ninang. At kami ay nagpalarawan doon. At akala ko na may tapos na, abay may hinanda pang juice at kami nag-toast pa. Yun lang. Iba naman yung vice governor na nag-meeting, nagkamayan,
Ay, Ay, iba yun. Yun ay sabi sa Batangas ay ibang pulong. Ibang pulong. Pero ako, hindi na ako interesado sa gayon. Basta, sabi ko, Ninong, ikaw ang aking Vice Governor. At Come ang what sabi, may, oo. anak, maraming salamat. At ang sabi kay Ninong, magpapagawa ako ng 200,000 na tarpaulin na tayo magkasama. Ayos ka. Ang sabi, anak, maraming yung lagyan ng buong province of Batangas. Siyempre pa naman, ay Ama. libre din naman ang kanyang pangampanya. Basta, wala akong pakialam doon sa ibang picture. Basta ang official kong Vice Governor ay ang kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Batangas. At walang iba kundi ang aking ninong, Dodo Manday. Okay. Doon sa nakalagay sa tarpaulin, si Ninong pa ang nag-isip ng ilalagay. Ayun. Ang ilagay mo, Jay, karap ang misis ko, ipagpapatuloy ko ang sinimulan ng Ninong Dodo Mandanas. Kaya pa Kaya siya nakalagay. Ayun ang sabi ng gobernador eh. Ay, sino naman ako para hindi sumunod? para tumanggi. Ayan, yun ang Yan. maliwanag. So napakaganda po nung malinaw naman, may mga bagay tayo na tinatanong-tanong natin sa ating mga nakadaang episode na siyempre may binabanggit siya, sir, na gagawin niyang World Class Batangas, nasagot. May mga tanong pa tayo before na baka naman nga ano lang yung picture na hindi na baka crop baka inedit may isang event na nagkasama sila, baka ganito. inedit wala naman talagang pulong, nagkaanohan lang, nahagit lang ng camera. At saka marami pang mga tanong ang ating mga kababayan tungkol sa kanila. Tayo'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niya sa atin na tayo nabigyan ng pagkakataong sa pamamagitan ng ating programa, ihayag niya ano yung nasa sa loob niya mula doon sa pag-response sa katatapos na trahedya, sa kanyang mga plano para sa ating mga kababayan saan ka mang sulok ng lalawigan ng Batangas, given the chance na siya ay mabigyan ng mandato bilang gobernador, at yung tiwala na ibinigay din naman niya sa atin na sa pamamagitan ng ating programa, may parating niya sa ating mga kababayan ang kanyang kalooban. Sir, mayroon ka bang huling mensahe para sa ating mga kababayan? Sa aking mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas, sana ay mabigyan niyo ako ng pagkakataon na pangunahan ko ang lalawigan ng Batangas. Maimaneho ko ang lalawigan ng Batangas sa taong 2025. At asahan ninyo, hindi ako basta nagising na ako ay kakandidato. Ito ay may mahabang pag-aaral at paghahanda. At gusto kong sabihin sa aking mga kababayan sa buong lalawigan ng Batangas na ako ay ready na para pangunahan ang ating lalawigan para sa taong 2025. At isa ang ating direksyon. Ang roadmap natin, isang world-class Batangas para sa aking mga kababayang Batanggenyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon at ang inyong napanood ay ang ating panayam sa Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, ang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines, Batangas Chapter, ang kumakandidato, naghahangad na maging punong lalawigan ng Batangas, J. Manalo Ilagan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. At ang lahat ng iyan, katulad ng iba pang mga usapin sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas, sasain niyo pa sa iba pang mga darating na mga episode. Ako po ang inyong lingkod, Jonald B. Dinarayos. At ako po, si Gads Rodelas. Ito po ang Huntahan at Kapihan sa BNN.